At tayong mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan at ang lahat ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal mga aral, ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Bob De Luna. Tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahala Panginoong Jesus upang tayo po ipatuloy na patnubayan, gabayan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunan dalangin ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Willie Ahmed and Papa O God. Misama kami nagpupunta ka pasalamat sa bawat yugto na aming panalagaman pinagpalat nilang isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, bisama kami buong pagpapakumaba. Iminyo ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban, patawaran bawa sa amin O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual para simple kamaraan namin tindihan, na aming minanibig ng mga baguhan, mga bisita madatihan, mga sa aming blood fresh viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damo sa pindas at doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint, Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat. Ito muna nagpapakabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga pagpapala. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, the end-time problem of God. And we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeida. Greetings and respect to all the beloved children whole Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po na ating iniibig na makapamanggawa, makapatiran, sa lahat po na ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, lalo po sa ating mga beloved webcast viewers na nakantabis sa atin, magandang gabi po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Beloved sons of God, people have different views about heaven. Some consider their heaven to be on earth. Others do not believe in heaven, but true Christians sincerely serve our dearest Lord Jesus because of our heartfelt desire to be with God in heaven. Mga iniibig, iba-iba po ang pananaw ng mga tao patungkol sa langit. At ang iba po mga iniibig ko ay ang kanilang langit, mga iniibig ko ay dito sa lupa. Ang iba naman hindi talaga naniniwala sa langit, mga iniibig ko. Subalit tayong mga totoong Kristiyano na matapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nang tanging ating layunin, mga iniibig ko, ay mapapunta po tayo dun sa langit na ipinangako ng ating dakilang Diyos na buhay. And there are three categories of heaven, mga inibig ko. First heaven, yung the sky, where birds fly. Yung po nakita natin yung mga ibon na lumilipad, yung aeroplano na lumilipad po dyan, mga inibig ko. Second heaven, yung outer space. Yung third heaven, that is the kingdom of God, mga inibig ko. At patunay, mga inibig ko, na yung Hubble telescope ng NASA, ng USA, mga inibig ko, ng National Aeronautics Space Agency. Yung scientist na mga hindi naniwala sa Diyos, mga inibig ko, sila ay naniwala na merong langit, mga inibig ko. Palakpakan mo at yung pinakamamahal na panahon. Everybody praise the Lord! Sapagkat nakita nila doon sa kaduluduluhan ng outer space, mga inibig ko, na talaga naman pong napakaliwanag. Kaya alam nila na yun ay yung kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga inibig ko, kung ating mababasa dito sa banal na kasulatan, ating pong basahin tatlong magkasunod po ito, sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 1, Isaiah
chapter 57, verse 15, and Revelation chapter 7, verse 17. Kaya lamang po. The second book of Corinthians, chapter 5, verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. The book of the prophet Isaiah, chapter 57, verse 15. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. The book of Revelation, chapter 17. Chapter 7, verse 17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their eyes. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa 2 Korintong Kapitulo 5, ang talatay 1. Sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Dito po sa Isaiah 57, ang talatay 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan. Ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bubuhay ng loob ng mapapakumbaba at upang bubuhay ng puso ng mga nagsisisi. Dito po sa Apocalypse 7:17. Sabagat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at siya'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahili ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Purihin po ang ating pinakamalapanoon, and God bless His Word. Brother, praise the Lord! Mga inibig, several months ago, may ibang kongregasyon na lumapit sa inyong manlingkod, nagtanong kung saan ba ang langit. Kung kayo ba'y makakapunta sa langit, yan ang tanong niya, mga inibig ko. Sabi ko, kami po ay 100% nakakatiyak sa pagtuturo ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Will Almeida, mga inibig ko, ay makakatiyak kami na ang langit ay totoo at makakapunta kami roon sa kayong kahabagan ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya dito sa ating nabasa, ko, ang tanong ay, saan po ba ang langit? So ating nabasa yung mga tatlong, yung 2 Corinthians 5:1, Isaiah 57 verse 15, Revelation 7:17. Kaya nga sabi dito, mga inibig ko, earthly house refers either to the believer's earthly body or to the believer's earthly life. The building of God, a house not made by hand, eternal in the heavens, likely refers either to temporary body prepared for believers in heaven while they await the resurrection body or to do environment of the heavenly existence. So sabi ko, ang earthly house ay tumutukoy sa katawan o buhay ng mga mananampalataya dito sa lupa. Ang building o gusali mo ibig ko ng Diyos ay isang bahay na walang hanggan sa langit, na hindi ginawa ng kamay, ay maaaring tumukoy sa pansamantalang katawan na inihanda para sa mananampalataya sa langit habang hinihintay nila ang kanilang muling pagkabuhay na katawan, o kaya sa kapaligiran ng kanilang buhay sa langit. Palakpakan mo itong pinakamalapanoon. Sa isang banda naman, mga inibig ko, ang lupa dito sa bahay, sa mundong ito, na kung saan ay ito po ay yung ating pinagpursigihan na itayong mga bahay. Ito po ay nasisira, naluluma, binabaha, binabagyo, nililindol, mga inibig ko. Minsan, inaagaw pa ng tao. Subalit, mga inibig ko, ang bahay sa sangkalangitan na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon
perfect. Alam pagsabi, praise the Lord. Hindi kailanman masisira ni maagaw ng tao. Kaya sabi sa atin ng basa, ang langit, ito po ay mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Dito nananahan ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord. Siya ang Diyos, tanging Diyos na nagpapatawad sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Siya ang kordero na sa gitna ng luklukan, ay siyang magiging pastor ng lahat na may karapatan sa bukal ng tubig ng buhay. At doon ay papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. So alam na po natin kung saan ang langit, mga inibig ko. Yung langit na kung saan ay hindi katulad ng iba, mga inibig ko na dito lang sa lupa ang kanilang langit. Kaya nakakalungkot, mga inibig ko. So bakit tayo itong pinagpala sapagkat mayroong totoong propeta ng Diyos. Preaching the word of God with power and anointing, nalaman natin ang katotohanan, mga inibig ko, na meron tayong inaasahan sa ating paglilingkod ito, mga inibig ko. Kaya tayo nagtsatsaga, mga inibig ko. Hindi naman masasabi natin nagtsatsaga sapagkat yung ating pong pagdalo, it is a great honor and privilege na tayo makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Ngayon ang tanong, ano po ba ang mayroon na nasa langit? Ito po ay nasa banal na kasulatan at ito po ay napatunayan natin, mga ibig ko, sa mga ilan natin mga kapatiran na napunta na ng langit, mga iniibig ko. Atin po na pong mabasahin dito po sa Book of Revelation, chapter 21, verses 19 up to 21, balik sa 4. And Revelation chapter 22, verses 1 up to 5. Sa English na lang po ito. Hindi lamang po. The book of Revelation chapter 21, verses 19, 20, and 21. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Revelation chapter 22, from verse 1 up to verse 5. And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there. And they need no candle, neither light of the sun. For the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Palakpak mo natin dakilan Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! So yung tanong natin kanina kung ano po, meron na nasa langit, mga inibig ko, ang sabi ng ating napakinggan, ng mga talatang ating napakinggan na nabasa, mga inibig ko, ito po'y 12 mahalagang mga bato ito, mga inibig ko, ng mga pearl, mga inibig ko na sinasabi dito, ng mga pinagsasaligan, at yung mga bato ng mahalagang bato, ang unang pinagsasaligan ay haspe, sapiro, calcedonia, esmeralda, sardinonica, sardio, crisolito, berilo, topasyo, crepasyo, jacinto, at yung amatista. Ito po yung mga mahalagang bato na mga diamante doon sa langit, mga inibig ko. At sabi pa doon, yung aapakan mo ay lantay na ginto. Praise the Lord.
Na dito po'y pinag-aawayan ng maraming tao yung ginto na yan. Samantalang doon, pag iko'y napunta doon sa kaharian ng ating mga napos sa langit, mga inibig ko, aapakan mo lamang yan, mga inibig ko. Oh? At doon ay wala ng pagluha, wala ng kapighatian, wala ng kamatayan, mga inibig ko. Doon ay puro kagalakan, kasiyahan. Kung ikaw nagtatamo ng kahirapan sa lugar, sa mundong ito, mga inibig ko, doon, mawawala ng lahat yan. Puro kagayahan, kaligayahan, kapayapaan ang iyong maranasan doon sa langit, sa piling ng ating pinakamahal na panahon. Erbaso Besalo! Patunay ang langit ay totoo, mga inibig ko. Maraming kapatiran, isa kapatiran natin na member na ng security force natin, na kung saan ay noong mga panahon na grabe nag-suffer siya ng mga kahirapan. Subalit isang gabi nagtanong siya, mahal na panahon, totoo ba? Ang aking paglilingkod sa iyo na ito, totoo ba yung langit na pinangako mo? Maya-maya nagliwanag sa kwarto niya. Mga 2:00 na madaling araw yata, 3:00. Tinapik siya. Sabi ng anghel ng Diyos, mahal na prinsipe, ipinasundo ka ng iyong amang hari sa langit. Sabi niya, huwag mo akong tawagin hari sa lama. Kung marimang basang sarap na ikaw ay hari. Ikaw ay prinsipe sa patang iyong ama ay hari. Pag gano'n niya, mainipig ko, isang kisap mata lang, nandun na kaagad sa langit. At doon nakita niya ang grabing kagandahan ng langit. Yung mga nabasa natin dito ng mga 12 na mga bato ng mga hiyas, mga ibig ko, talagang nakita niya doon. Mga inibig ko, yung lantay na ginto na lalakaran doon, maging yung tubig ay makikita mo hanggang sa ilalim. At ang mga bahay ng mga anak ng Diyos, mga inibig ko, may mga arko, may mga pangalan. Nakita niya yung pangalan niya doon, mga inibig ko. At ang laki ng ating bahay doon, sinlaki ng Mega Mall. Erbaso Besalo! So napakaganda ng langit, mga inibig ko. Pero hindi po tayo basta-basta makakapunta sa langit, mga inibig ko. Meron tayong dapat malaman. Ano po bang uri ng mga tao makakapasok sa langit? Ano po sabi dito from the Gospel of St. Matthew chapter 7 verse 21, Matthew chapter 18 verse 3 and 4, and Matthew chapter 5 verse 3. Magkakasunod pong basahin, kaya nilaman po. The Gospel St. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. The book of Matthew chapter 18 verses 3 and 4. And said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. The Gospel of Matthew chapter 5, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Sa Tagalog po, God bless you po. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 7, talatang 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 3 at 4. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. 4. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Dito po sa Mateo, Kapitulo 5, talatang 3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Erbaso, praise the Lord! So bago natin sagutin niya, mga inibig ko, ano pa bang meron na sa langit? Meron doon punong kahoy na namumungan ng 12 ibang klase-klase ng bunga. At sabi ng kapatiran natin napunta doon sa langit, mga inibig ko, ang isang bunga, mga inibig ko, sinlaki ng bola ng basketball. Hindi mo kayang kainin, hindi mo kayang ubusin, mga inibig ko, sa laki. At yung mga dahon ay ito pinakagamot sa buong bansa, sabi ng Banal na Kasulatan. At
makikita natin na mukhaan ang ating mahal na Panginoon at ang kanyang pangalan ay sasanuon natin, mga inibig ko, at ang liwanag doon ay ang kaluwaratian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, tanong natin kanina, anong uri na ang tao makakapasok sa langit? Nabasa natin kanina, napakinggan natin, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Sapagkat maraming tumatawag sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Subalit hindi naman nila sinasagawa ang banal na katwiran, ang banal na kalooban ng ating dakilang sa buhay. Yung kanila pa rin sarili, ang kanilang mga nasusunod, mga inibig ko. Kaya, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo tinuruan, inaralan tayo ng propeta ng Diyos at ang pastor ng ating kaluluwa sa kanilang pagsasakripisyo, pag-aayon ng manibig ko. Lahat tayo ngayon ay tumusunod at sinasagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nakakatiyak, mga inibig ko, na tayo po anytime makakapunta tayo doon sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maliban na lamang kung sarili mo pa rin ang iyong sinusunod, kapatid. Pero hindi pa huling lahat. Before it's too late, may inibig ko. Ang sabi ng Malang Kasulatan, maliban na tayo po ay maging katulad ng isang maliliit na bata. Alam naman po natin ang mga bata, mga inibig ko. Very humble yan. Pure heart, mga inibig. Oh? At talaga naman po kahit napagalitan mo yan, aluin mo, mamaya, nandyan uli sa iyo, naglalambing, mga ganun. Kapakumbaba ang mga bata, mga inibig ko. Kaya maliban daw po na tayo ay hindi katulad na maging katulad ng mga bata, hindi tayo kailanman makakapasok sa kaharian doon sa langit at pinangako ng ating mahal na Panginoon. Mapaparad, sabi dito, mapaparad ang mga may mapagkumbabang loob sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Palakpakan po ating dakilang sa buhay. Everybody, praise the Lord! Ibig sabihin, mga inibig ko, hindi po nagmamalaki, hindi nagmamapuri, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nagmamarunong, tumatanggap ng saway, nagpapasakop. Everybody, praise the Lord. Kahit anuman po ang mga office na sa atin, na pinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Panginoon, sa pamagitan ng ating dearly beloved parents, the beloved children, whole mother family, minibig ko, gampanan po natin yan without any murmuring hearts, mga inibig ko. Pag ginagawa po natin ang ating katungkulan na kahit anong hirap yan, mga inibig ko, yan ay parang baliwala sapagkat ang Diyos kasi natin ang pinaglingkod natin. Hindi tayo naglingkod sa tao, minibig ko, hindi tayo paimbabaw ng paglingkod. Everybody, praise the Lord. At huwag natin ipagmamalaki kung ano man yung tinatangkilik natin. Kung kayamanan man yan, katalinuhan man yan, ano man, minibig ko, huwag tayong magmamapul sa ating mga sarili. Lagi tayong magpakumbaba. And modesty aside, sa dakilang kahabagan na ating malapanood, ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeda, beloved San Pastor Luis Almeda, the whole Almeda family, nakita natin kung paano yung grabe humility sa kanila, mga inibig ko, na ito naman po dapat nating tularan. At magsabing praise the Lord! Kaya yung mga inibig ko, kung nais natin na makatihak dun sa langit at pinangako natin mahal na Panginoon, meron din tanong, mga inibig ko, anong uri ba, kapatid, ang mga tao na hindi makakapasok sa langit? Ating pong basahin, dito po sa Revelation chapter 21, verse 27, balik sa 8, kaya nilaman po. The book of Revelation, chapter 21, verse 8. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. God bless you po. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagdinigas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Purihin po ang ating pinakamamahal Panginoon. So napakaliwanag, mga inibig ko. Yung mga uri ng tao na hindi makakapasok sa langit, lahat ng gumagawa ng mga kasuklam-suklam, karumaldumal sa harapan ng ating pinakamamahal Panginoon. Yung mga gumagawa ng kasinungalingan, sabi ng Biblia, mga amigo, yung mga liko
Alam na natin yung mga liko sapagkat galing tayo dati dyan sa kalikuan, mga inibig ko, bago tayo napunta sa banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon. Kaya, lahat ng gumagawa niyan, kung meron pa isa dyan, mga inibig ko, sabi sa 1 Corinthians 6:9 up to 10, mga inibig ko, lahat ng mga liko, yung mga pangalunya, mapakiapid, yung pumapatol sa kabababa, sa lalaki, mga inibig ko, nagmumura, nagsisinungaling, ay hindi sila magmamana ng kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung langit nating inaasam, mga inibig ko, yan po'y anytime now, rapture will take place any moment, sapagkat ang Diyos ay babalik. At sino kanyang babalikan niya, mga inibig ko, yun lamang lumalakad ng buong katuwid-tuwiran, sinasagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, na dito tayo tinuruan ng ating beloved President of the whole Almighty Family, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, upang hindi po tayo doon mapunta, doon sa lake of fire where worms died not and fire never quench. Hindi namamatay yung uod, hindi namamatay ang apoy, mga inibig ko. Kaya, kung nais natin na tayo po yung makapunta doon sa langit, mga inibig ko, maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nagawa natin yan, mga inibig ko, ano ba ang ipinagagawa ng Diyos sa dapat natin gawin? Pero bago yan, mga inibig ko, may warning ang ating mahal na Panginoon. Pag tayo po ay hindi makinig sa lingkod ng ating dakilang Diyos sa buhay, at meron tayong sariling pananaw, inibig ko, na sabi nga po dito sa Acts chapter 3, verse 23, and it shall come to pass that every soul which will not hear the prophet shall be destroyed from among the people. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang niyaon ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. Kaya, tayo po'y makinig lagi. Kung ano man po yung pinagsasabi ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, upang hindi po mapahamak ang ating mga kaluluwa. Huwag na tayong magtanong. Ito'y tanong pa nung una pa man, mga inibig ko. Bakit? Sa unang panalang ating minamahal ginagawa ng pastor. Isa nating kapatiran, he fasted for 40 days, mga inibig ko. Nung tapos na siyang 40 days, nalangin siya, liyan siya ang sarili niya, nagtanong siya, ba't malapang hindi pa rin ako gumagaling? Na naginip sa isang gabi. Sabi niya, meron akong isinugong pastor, propeta sa aking kapanahunan. Sabihin mo sa unang panalangin ng iyong pastor. Sabihin mo sa buong kongregasyon. Ito po yung nangyari, mid of 90s mga inibig ko, 95 o 96 ito mga inibig. Nagpatutuo yung ating kapatid. Sabihin mo sa buong kongregasyon, sa panalangin ng aking propeta at doon ko didinggin ang inyong mga panalangin. Everybody praise the Lord! Okay, ganoon ginawa ng kapatid. Pinalangin niya yung sa unang dala ng pastor. So, pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Ngayon, ano pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat natin gawin? Ano po sabi po dito sa Acts 14:22? Kaya nilaman po. The book Acts chapter 14, verse 22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Acts 3:19 na rin po pagkasabi. The book of Acts chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. God bless you po. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 14, versikulo 22, na pinatitibay ng ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dito po sa gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawaang mula sa harapan ng Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Upang tayo po'y makatiyak sa langit na ipinangako ng Diyos anytime now, mga inibig ko. Para sa ating iniibig na mga baguhan, sa ating beloved viewers, simple lamang gagawin nyo, mangagsisi at mangagbalik loob
upang mga pawi ang inyong makasalanan at kung magkagaroon, darating sa inyong kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang pong gagawin. Maging na ilang Kristiyano na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nandun lagi ang iyong pagpapakumabahamin ng kapatawaran sa ating dakilang sa buhay. At sabi pa ng banal na kasulatan, may inibig ko, na tayo po ay naaralan. Yung pagtuturo, pag-aaral sa atin ng ating dearly beloved parents and beloved children, yan po'y sapat-sapat na mga inibig ko upang tayo mananatili, magpapatuloy, mga inibig ko, sa ating pananampalataya, mga inibig ko, sapagat itong magagamit natin sa ating nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. At sabi ng Biblia, sapagat ang ating buhay hindi lamang puro rosas, kundi meron tayong kapighatian. Sabi ng Biblia, maraming kapighatian, hindi sa dalawa, santo, marami, minibig ko. At sa pamagitan ng maraming kapighatian, makakapasok tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng Diyos, mga inibig ko, nagagawin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, M.P.S.G. Huling talata atong mapapasahin, mga inibig ko, sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 up to 54. Maganda na po mamawit, manunugdog, kaya nila mo po. The first book of the Corinthians, chapter 15, verse 51 up to verse 54. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Dito po sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 54. Narito isinasay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat na natutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Dito po sa 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at ay babaguhin. Dito po, sapagkat kinakailangan na ito'y mga na may kasiraan ay magagbihis ng walang kasiraan, ay itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Darapat at pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at ito'y may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! So bago tayo dadalhin ng sa langit, ito po ang mangyayari sa atin, mga inibig ko, from earthly body to heavenly body, tayo po'y babaguhin ng ating mga Panginoon. Kung ikaw ay matanda, mga inibig ko, babata ka. Oh? Praise the Lord. Oh? Mababago ang lahat, mga inibig ko. Yung ating katawan ay magiging glorious body, mga inibig ko, katulad ng sa ating samuha, mga iniibig, na tayo po ay pagpapalain tunay ng lubos sa ating mga Panginoon. Na sa ating mga nabasang talata, may inibig ko, hindi tayong lahat ay mga matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin, mga inibig ko. Sa isang kisap mata, yung tunog ng pakakak ay mapapakinggan. Rapture will take place any moment, mga inibig ko. Lahat tayo na nandito ngayon, lahat na manaramdaman mawawala na yan pag nandun na tayo sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya ang gagawin lamang po natin, maglingkod tayo ng buong katapat-tapatan, isagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating mahal na panahon without any mental reservation, but rather with open heart. Gawin natin na mula sa puso ang lahat ng ating matungkulin na inatang sa atin. At tiyak, mga inibig ko, huwag tayong maghimagod sa tabang panahonan. Tayo po lahat ay ani, mga inibig ko. Palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon. Kaya hindi po dapat tayong manglupay-pay, mga pagod, inibig ko. Ibigay natin yung the best sa paglingkod sapagkat meron tayong pupuntahan. Langit nilalaan natin mahal na panahon. Tayo po na tayo tumayo, inibig ko.